God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kasama, si Baljamin Tatlong Hari, at ito po ang programang Life and Grace. Sa araw pong ito, sa episode na ito, ay mag-uusap po tayo sa true nature of God o yung totoong kalikasan ng Diyos at ang character ng Diyos. Kung natatandaan niyo po ng mga nakakaraan ay pinag-usapan natin ang patungkol sa buhay na walang hanggan o eternal life. And ang sabi natin, knowing God is eternal life. Yung pagkakaroon ng personal, intimate relationship with God, yun po yung buhay na walang hanggan. So pinag-usapan po natin ito at ngayong episode po na ito ay sa pag-uusap natin ng title na The Nature of God, nangangailangan po tayo na mayroong relationship, may bagong relationship sa Panginoon na makilala natin siya ng husto. Tayo po ay kilala ng Diyos ang ating kahinaan, kilala ng Diyos ang buong pagkatao natin. In fact, bago pa po tayo isilang sa mundo ay kilala na tayo ng Diyos sa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina. Subalit tayo po sa relationship, sa bagong relationship natin sa Panginoon, ay nangangailangan na makilala natin ang Diyos. Kasi kapag hindi po natin siya nakikilala, at ito po ay expected sa isang relationship na lumago sa pagkakakilala. Kapag hindi natin siya nakilala ng lubusan, mag-misunderstand natin ang Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating buhay. At ganito po ang nangyari maging noong unang panahon. So pag-usapan po natin ito. Let me give you a statement, a brief statement ngayon po, na ganito po. Misunderstanding God starts with misunderstanding His nature. Nag-uumpisa po ang hindi nating pagkaunawa sa Diyos sa hindi natin pagkaunawa ng Kanyang kalikasan at hindi natin pagkakilala sa Kanyang karakter. Alam niyo po, kapag hindi mo totoong kilala ang isang tao o hindi mo naunawaan ang kalikasan ng isang tao, ang kanyang pagkatao, ang laman ng kanyang puso, you're going to misinterpret what they say and do. At ang mangyayari po, magtatampo ka o ma-open ka kahit hindi naman iyon ang intensyon. Or aakalain mo na ginagawan ka ng masama kahit na ang layunin ay para sa iyong ikabubuti. It is the same with God. If we don't know who He really is, we'll misunderstand Him. Titingnan natin siya bilang isang malupit na Diyos o kaya naman ay walang pakialam na Diyos o kaya naman ay unpredictable na Diyos. Baka nga po paniwalaan pa natin ang kagaya ng iba na sinasabing sa kanya nang gagaling ang sakit sa halip na paniwalaang sa kanya nang gagaling ang kagalingan o ang pagpapagaling. Pero kung kilala mo ang isang tao na minamahal ka talaga niya, magkakaroon ka ng tiwala sa kanya. May tiwala ka sa kanya na hindi kanya iiwan o pababayaan. Kaya kahit na nga minsan ay parang mahirap tanggapin ang kanyang sinasabi, magtitiwala ka pa rin sa kanya. And that trust and confidence ay nakapagpapabago on how you relate to that someone. At ganito mismo ang nais natin sanang maranasan natin sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Alam niyo po, itong si Apostol Pablo ay sumulat po sa mga taga-Pilipos ng ganito. Ang sabi niya po sa Pilipos, Kapitulo 1, talatang 9 ay ganito. At ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa pag-ibig na ito'y sumagana sa kaalaman? Kasi nga po, ang ibig sabihin ito, yung lumalago tayo, growing through knowledge. Dahil po ang pag-ibig ay hindi bulag, kung inyo pong narinig na, love is never blind. May natututunan po ito sa paglago. Tumatatag po ito sa katotohanan. At marami po sa atin ang naturuan ng maraming bagay patungkol sa Diyos na hindi po nakaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba't narinig na natin na sinasabi ng ilang tao na ang paghihirap sa ating buhay na ating nararanasan ay binibigay o hinahayaan ng Diyos dahil meron siyang gustong ituro sa atin?
Narinig na rin po natin na ang Diyos ay nagbibless sa ibang tao at sa iba naman ay hindi siya nagbibless. Narinig na rin po natin that He is pleased kapag po tama ang ginagawa ng isang tao at lumalayo siya kapag ka naman tayo ay nagkakamali. Pero ang sabi po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 1 ay, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So hindi po namimili ang tao, ang Diyos ng tao. God is not a respecter of person. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa ating lahat ng tao. Lahat ng ginawa niya para sa akin ay ginawa niya rin para sa lahat ng tao, para sa inyo. The problem is not on His end. It is that we haven't always known kung ano ang ibinigay na ng Diyos sa atin at kung paano natin ito tatanggapin. Nandun po yung problema. Kasi po sabi po ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 3, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Ang sabi po sa wikang Ingles ay, God has given us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Alam niyo po, ang pagkaalam sa katotohanan is very crucial. Subalit nakakalungkot po, ang nakalulungkot nito ay marami sa pinaniniwalaan ng mga tao patungkol sa Diyos ay hindi nanggagaling sa kanyang salita, kundi nanggagaling po sa religion. Madalas po ay nababaluktot po ng religion ang katotohanan patungkol sa Diyos, na instead of pointing people to God of grace and compassion, ang sinasabi ay galit ang Diyos, lumalayo ang Diyos kapag nagkakamali tayo at hindi na papakinggan ang ating panalangin. And many have walked away. Marami na pong lumayo, hindi na po lumalapit sa Diyos. Not from God Himself. Hindi po sila sa Diyos lumalayo. But from a misrepresentation of God. Dahil po sa religion nga. Hindi po tayo against sa true Christianity, but we are against religion. Kung makikita mo ang Diyos kung sino talaga siya, kung matutunghayan mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kahabagan, His heart for you, it would change everything. Hindi ka tatakbo papalayo sa Kanya kapag nagkakamali ka. Tatakbo ka papalapit sa Kanya. When you understand the true nature of God, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig at ang pagtitiwala ay lumalago naturally. And that is where real relationship begins. And to fully experience that relationship, kailangan mong maunawaan ang pagbabagong nangyari sa pagitan ng Old Covenant at ng New Covenant. Alam niyo po, isang pangunahing bagay na kailangan nating maunawaan ay ang harmony between the two o yung pagkakatugma sa pagitan po ng bagong tipan, sa pagitan ng judgment under the Old Covenant and grace under the New Covenant. And if you don't understand what God is really like, you're wide open para po sa deception ng devil. Palagi ka na lang malilinlang ng diablo. Hindi natin pinag-uusapan about arguing Old Covenant versus New Covenant or New Testament and Old Testament. This is about our relationship with God. Kung sa palagay mo, ang Diyos ay palaging galit, malupit, madalas ay hindi mo maintindihan, patuloy kang maglalagay ng distansya sa pagitan ninyo. Lagi kang malayo sa Diyos, lalo na kapag nagkakamali ka. Na kapag tatanong tayo, iba ba ang Diyos sa lumang tipan? May mga passages po kasi sa Old Testament that seem hard to explain and to understand. Katulad po ng sa 2 Kings chapter 19 na meron pong yung angel of God ay pumatay ng 185,000 Assyrians in just one night. Si Miriam po at si King Uzziah ay pinarusahan at nagkaroon po ng ketong. Kaya sa unang tingin, parang iba nga ang Diyos sa lumang tipan. And it can seem like you're dealing with two completely different gods. Ngunit ang problema po ay hindi nasa Diyos, kundi
nasa ating pangunawa patungkol sa Diyos. The problem is not with God. The problem is with our understanding. Hindi po nag-iba ang Diyos pagkatapos ng lumang tipan sa Malakay at sa pagsisimula ng bagong tipan sa Matthew. Hindi po. He didn't suddenly decide to be nicer God. He always been merciful and full of love. In fact, sabi po ng Malakay chapter 3 verse 6 ay ganito. Sabi po ng Malakias, Kapitulo 3, talatang 6, sa unang bahagi ay sabi niya, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, for I, the Lord, does not change. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Sa ilalim ng lumang tipan, wala pong new birth na tinatawag o walang born again experience. Kaya ang tanging paraan upang harapin ng Diyos ang kasalanan ay sa pamamagitan po ng judgment. And that was the covenant people were under at kailangang ipaalam at ituro sa mga taong ito ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ito po ay katulad ng isang pagpapaamo sa isang mabangis na hayop. Alam niyo po, sa libro po na ang title ay The True Nature of God na sinulat po ni Andrew Wommack, ikinuwento po niya ang kanyang similar experience patungkol sa pagpapaamo ng kabayo. Ang sabi niya, nung bata pa po ang kanyang mga anak ay na lalaki, ay nabigyan po sila may nagbigay po sa kanila ng 6 na kabayo at 2 sa kabayong ito ay untamed Arabian foals na dapat po sana ipapatay na lang ng dating may-ari. Pero binigay po sa kanila, kung kaya itong si Andrew ay nag-hire po ng taong huhuli sa kabayo at nag-hire po siya ng 2 cowboy at kinontrata niya po sila, pero ang nangyari po ay maging itong mga cowboy na ito ay nasaktan lamang at sa paghuli po dito sa kabayong ito at nauwi lamang sa pagkaka-ospital. Kaya nag-isip po siya ng paraan at ang naisip niya ay painan ng pagkain para mahuli po yung mga kabayo. Naglagay po siya ng pagkain sa balde at nilatagan niya ito ng lubid sa palibot. Kaya tapos tinali niya po sa poste yung kabilang dulo ng lubid. Kaya po noong ang kabayo ay nagutom na at nagpasimula ng kumain, yung ulo niya ay inilubog niya na doon sa balde para kainin po yung pagkain nasa balde. Hinila po ni Andrew yung lubid at nahuli niya po yung kabayo sa leeg kasi nga hinigit niya yung lubid. Pero itong kabayong ito ay lalong nagwala, tumakbong mabilis, in an opposite direction hanggang sa mas sumagad yung lubid at bumaligtad po nung maabot niya na yung dulo ng lubid. Lalo po itong nagpanic. Natakot po itong kabayon to. Sinubukan po ni Andrew sa pagkakataon niya napakawalan, pero hindi niya po malapitan yung kabayo nang hindi siya masasaktan dahil nagpaikot-ikot ang kabayo sa poste. Finally, after 20 minutes, kusa na pong napahiga sa pagod ang kabayo. Then, sabi niya po, he went over and put a halter on it at mula noon, nasasakyan niya na po yung kabayo. Hindi niya po sinasabing ganito dapat ang gawin sa paghuli ng kabayo. Subalit, ang point niya ay ito. Dahil sa naranasan ng kabayo, sumusunod na ito sa kanya. At dahil po sa takot, ay nanginginig ang kabayong ito sa tuwing makikita niya si Andrew. Alam niyo po, si Andrew sinubukan itong maging maamo sa kanya. Sabi niya, I tried everything to win it over. I talked to it, I sang to it, and even quoted scripture to it. I wasn't the enemy. I saved its life. Alam niyo po, the fear didn't come from what Andrew did, but from the wildness in the horse reacting to the correction. Katulad po ito ng mga tao na nagbabasa mula sa Old Covenant, sa Lumang Tipan, and they will assume that God is a harsh and cruel God. Hindi nila naiintindihan ang pagkakaiba between the Old Covenant and the New Covenant. So they run them together and end up confused kung sino talaga ang Diyos na ito. And this may sound radical, but the purpose po ng Old Covenant law was not to bring us into relationship with God or to reveal His love para sa atin. Ito po ay upang ipakita sa atin ang perpektong pamantayan ng Diyos. Pamantayan o standard na hindi natin kailanman maaabot.
Ito ay upang matanggal ang ating maling akala that we could earn righteousness by our own effort. Sabi po ng Roma, Kapitulo 7, talatang 9, ang sabi po nito, Romans chapter 7 verse 9 says, the law makes sin come alive inside of us. Sabi po sa Tagalog ay, nung una namuhay akong walang kautusan, subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Alam niyo po, the old covenant law doesn't help us overcome sin. It actually strengthens it. Hindi po tayo napalakas nito para talunin ang kasalanan, kundi napalakas nito ang kasalanan para talunin tayo. Inihahambing natin o ikinokumpara natin ang ating mga sarili sa iba at iniisip natin, oo, hindi nga ako perfecto, pero mas okay naman ako kaysa sa iba. So, I must be okay. So, ayos lang ako. Pero ang Diyos ay hindi po nag-i-score o nagbibigay ng grade base sa ating performance. Sabi nga po ng James chapter 2 verse 10, sabi po sa wikang Tagalog ay ganito, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kung nalabag mo ang kapirasong utos, kahit na nasunod mo yung napakaraming natirang utos, nalabag mo na rin po lahat. Ganun po ang sabi ng Biblia. So the law wasn't a checklist to get right with God. It was meant to expose how far we fall short and drive us to cry out, Diyos ko, mahabag ka sa akin, makasalanan ako. Para sumigaw tayo ng ganun, humingi tayo ng saklolo sa ating tagapagligtas. The law was a minister of death and condemnation. It was meant to shut us up, not to lift us up. Alam niyo po, kahit kailan, ang kautusan ay hindi patungkol sa pagkakaroon ng relationship sa Diyos. It was meant to bring us to the end of ourselves. Noong inakala ng mga tao na maganda ang kanilang performance patungkol sa pagsunod sa Diyos, God raised the standard even higher so they would realize they could not make it without Him. Alam niyo po, kapag finally ay naunawaan mo kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano tayo kawalang pag-asa kung wala siya, that is when you will begin to understand how great this salvation through Jesus really is. Yung tinanggap nating kaligtasan, napakahalaga pala na ito. Alam niyo po kasi, under the new covenant, pinasa ni Jesus ang lahat ng puot, judgment, and punishment that sin deserved. Inako niya pong lahat sa kanyang sarili nung siya'y mapako sa krus. Now, God deals with us not based on our sin, but on what Jesus did for us. Ito po yung nagpapabago ng lahat. If you never truly felt the weight of your sin, hindi mo lubos na mabibigyan ng halaga ang freedom na binayaran ni Jesus para sa iyo. Understanding the true nature of God will change your life. Kapag nag-click ito sa iyo, lalago ang pananampalataya mo and you'll start receiving from God like never before. And your life will become a powerful testimony of His goodness and love. I hope meron po kayong nadampot sa kapirasong discussion natin about the true nature of God and His character. Patuloy niyo pong kilalanin ng Diyos na ating karelasyon. Siya bilang ating Diyos at tayo bilang Kanyang mga anak. Lumago ang pagkakilala natin sa Kanya at malaman natin ano ang ibinigay niya sa atin at paano natin ito matatanggap at mararanasan sa ating buhay upang tayo po ay lumakad ng may katagumpayan. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. Ako po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!